Okay, mga ka-goat farming. Okay, panibagong topic tungkol sa kambing. Napansin nyo ba kapag medyo nakahiga na lang or nakatayo or basta nananahimik ang kambing, ang tupa o kaya ang baka, maging ang kalabaw, napansin nyo ba na minsan parang ngumunguya-nguya sila ng bubble gum? Sabi ng iba ngumunguya daw sila ng dila daw ang ninunguya. Sabi naman ng iba, panguya-nguya lang daw talaga sila pero wala naman silang talagang ninunguya. Hindi nga daw dila ang ninunguya. Wala lang. Kunyari lang na meron daw sila parang ninunguya. Sa inyo, sa lugar ninyo, anong paliwanag nila kapag nakikitang parang nagbabubble gum o nagchuchu ng bubble gum ang kambing, baka, tupa, kalabaw? Ano sinasabi nila sa inyo? So sa amin, yan ang sinasabi nila. Technically, scientifically speaking, meron talaga silang ninunguya. So hindi lang imaginary yung kanilang ninunguya. Meron talaga silang ninunguya. Hindi yung dila. Hindi dila ang ninunguya. Oh, by the way, my name is JC De Guzman of Alpha Adventure. Yung ninunguya ng mga ruminants, kambing, tupa, baka, or kalabaw, yun yung pagkain na ferment na galing doon sa ikalawang chamber ng tiyan ng ating mga ruminant. Galing doon sa reticulum. Ilalabas niya ibabalik niya doon sa rumen, tapos ilalabas niya doon sa kanyang esophagus, papunta sa bibig. Ngunguyain niya doon. Ngunguyain niya ulit. Ang tawag doon sa prosesong yon na kung saan mula sa reticulum, ibabalik doon ang reticulum is the second chamber ng nag-iisang stomach. Second chamber. Ibabalik niya doon sa unang chamber, rumen. Iaakit niya pabalik galing sa rumen, dadaan sa esophagus, pupunta sa bibig ulit, ichuchu niya ulit doon. Anong tawag sa prosesong yon? Pag chinyo niya, lulunukin na naman niya ulit, dadaan na naman sa esophagus, babalik sa rumen, babalik sa reticulum, tapos dadaan na sa omasum, and then abomasum, and then dumina, tae na ng kambing. Anong tawag sa prosesong yan? Ang tawag doon ay rumination. Rumination. So, ang proseso ng rumination ay mayroong 4 na stages. Ito parang nakakalibre na rin kayo ng lecture, kung nag-aaral kayo ng animal science. By the way, hindi ako veterinarian, hindi ako animal nutritionist, at wala rin ako nakasabit na diploma tungkol sa animal science na kurso, no? May initiative lang akong turuan ng sarili ko. Kaya ako nagpipiling-pilingan na veterinaryo na nagtutunog veterinary at animal scientist ko, no? So ayan, anyway, isa-share ko sa inyo yung natutunan ko. Yung 4 na stages ng rumination ay lahat nagsisimula sa letter R, no? Ang ganda nga madaling ma-memorize. So yung unang stage ng rumination ay yung tinatawag nating regurgitation. Nire-regurgitate. Ano ibig sabihin nun? Yung galing doon sa second chamber, reticulum, idadaan niya muli doon sa kanyang unang chamber, rumen, iaakyat, esophagus, babalik sa bibig. Yun ang regurgitation. Ipinabalik niya mula doon sa sikmuran niya, pabalik sa bibig muli. Pwede nyo sabihin siguro nga isinusuka niya, pero pag nagsusuka kasi, hindi mo namang kinikip sa bibig nilalabas mo talaga diba? So hindi siya vomiting, hindi siya pagsusuka. Regurgitation, that's the most appropriate term, English word para doon sa stage na yon. So regurgitation, ilalabas niya mula sa reticulum, dadaan sa rumen, esophagus, and then ngunguyain niya ulit. Ngunguyain niya. Yung proseso ng pagnguya, bakit niya nginunguya? Gusto niya kasing ilabas yung katas pa
kaya niya nginunguya, no? Ang tawag sa stage na yon, remastication na yon. Remastication, letter R din siya. Okay? Ngunguyain niya para mailabas yung katas. At yung proseso ng pagnguya muli para mailabas ang katas, ang tawag doon remastication. Okay, ngayon, after niyang manguya uli para katasin yung pagkain kinain na niya nang ilabas na muli, ikatlong stage, ano yon? Ang tawag sa ikatlong stage ay yung resalivation. Dadagdagan niya yung laway niya. Parang pag kumakain ka ng maasim, ano ba yung maasim? Sampalok, ano pa yung iba? Kamyas, mga yan. Maglalaway ka, di ba? Minsan, i-imagine mo pa lang naglalaway ka na, no? So, ang tawag doon ay resalivation. Okay? Kasi nakakatulong yung acid na galing sa saliva for fermentation din eh. No? Para ma-break down yung nutrients ng kinain natin. So, resalivation. So, ngayon, nadagdagan nanguyanan niya, nakatas na niya, nadagdagan niya yung laway, no? Pagkatapos nun, lulunukin niya muli. So, ang tawag doon, reswallowing. Okay? Reswallowing. Ibabalik niya doon dadaan muli sa esophagus, lulunukin niya, tapos yung kanyang rumen, tapos reticulum, tapos omasum, tapos abomasum, tapos tae. Lalabas na. So yun yung apat na stages ng rumination. Ulitin natin. Unang stage, regurgitation. Paano ulit yun? Galing dun sa kanyang reticulum, ibabalik sa rumen, iakit sa esophagus, and then dun, babalik sa bibig. Pangalawa, remastication. Ngunguyain niya, kakatasin niya uli. Pangatlo, resalivation. Dadagdagan niya yung laway niya. Tapos lulunukin niya muli. Reswallowing. So, tingnan nyo yung inyong mga ruminant, kambing, tupa, baka, kung may ugali ba silang ngumunguya-nguya. Dahil kung may ugali silang ngumunguya-nguya, ibig sabihin, nagro-ruminate sila. Kung hindi sila nagro-ruminate, yun ba, na-obserbahan niyo, there must be something wrong doon sa digestive system ng inyong alaga, ruminant. Baka man yan, kalabaw, tupa, or kambing. Kailangan ino-obserbahan nyo rin sila kapag tahimik na, kapag kagabi, no? So huwag kayong maging turista sa sarili ninyong farm. Kailangan kabisado ninyo yung bawat alaga ninyo, yung bawat kilos nila, kabisado ninyo. Okay? So isisingit ko na rin, no? Although mas babalatan ko pa yung topic na to on another video, pero just on passing, di ba yung regurgitation galing sa second chamber, ibabalik sa first chamber, iaakit sa esophagus, sa bibig, regurgitation. Yan ang dahilan kung bakit kapag nagsa-silage kayo, mapacorn silage yan, sorghum, or napier silage, or corn silage, no? Kailangan hindi hahaba, hindi na mas liliit pa sa 0.75 sa 3/4 hanggang sa 1 inch, yung haba ng inyong silage, no? Yung cuttings ninyo. Kasi kapag sobrang pino naman, sobrang liit ng cuttings ng silage ninyo, maaaring magkaroon ng challenge dun sa regurgitation process. Okay? Ngayon, kapag ka naman sobrang, kasi iakit niya yan eh, di ba? Kasi iba pa rin yung hagod ng pagkain na hindi siya pino, mas madali siyang iakyat, no? Kahit yung mga sa bibe, although nalalayo tayo, no, yung bibe, yung mga Peking duck, hindi yan ruminant, obserbahan ninyo. Kapag ka yung darak na pinakain nyo, sobrang pino, malagatas, D1 darak, tapos ikumpara nyo yung medyo may kagaspang darak, D3, mas gusto nila ang magaspang, D3, kaysa dun sa mas pinong malagatas na sa pagkapino. O, ganun din sa ano yan, ganun sa mga kambing. Kailangan yung cuttings niya hindi sobrang pino, ng silage, hindi sobrang pino. Ngayon, kung sobrang haba naman yan, ang magkakaproblema dyan is yung kapag siniksik nyo na doon sa silage bag ninyo. Kapag sobrang haba, tendency as magkakaroon ng mas maraming spaces. So, hindi sobrang liit, hindi sobrang haba, para kapag siniksik na ng galang hangin, pag binayo ninyo yon sa silage bag, hindi magkakaroon ng maraming space, vacuum, no? Ayan, siningit ko lang para in connection doon sa regurgitation process or stage ng rumination. So, may bago na pulot. So,
Alam nyo na ngayon kung bakit panguya-nguya ang kambing, tupa, baka, kalabaw, no? Hindi siya nag-i-imagine na may bubble gum. Hindi rin niya nginunguya ang dila niya, no? Nginunguya niya yung kinain niya kanina, inilabas niya muli, regurgitation, remastication, resalivation, and then lulunukin niya muli, reswallowing. So alam nyo nang explain ngayon, no? Sa mga makakakwentuhan ninyo, no? Ayan, kung mayroon pa kayong request, gusto niyo pa explain, kung alam ko explanation, why not? Basta nagkaroon ng nalugaran ko yan, nagkaroon ng oras, ibibidyo ko. Ibibidyo natin para ma-share ko sa inyo yung kaalaman na natutunan ko na over the past years ng pagiging isang self-taught na poultry and livestock farmer, kahit na backyard or small scale farmer lang tayo. Hindi ibig sabihin dapat maging small scale lang din yung utak mo, no? So maganda nga magsimula ka sa small scale farmer, pero yung lawak ng utak mo paubutin mo hanggang Mars kung kaya mo, no? You know what I mean when I say that, no? So yun lang. Thank you.